Magandang araw, isang mapagpala at makulay na buhay sa ating lahat. Lalong-lalo na sa mga mag-aaral na nasa ikasampung baitang na nakasubaybay ngayon sa ating Facebook live streaming sa FB page ng Zambales National High School. Ako ang inyong teacher on air, Ma'am Jennifer, mula sa Kagawaran ng Edukasyon sa Pagpapakatao. Halina at samahan niyo akong muli dito sa ating pag-aaral sa paaralang panghimpapawid ng Zambales National High School. Ihanda na ang inyong mga kagamitang pangpagkatuto tulad ng module, ballpen at papel. Siguraduhin din na kayo ay nasa tahimik at komportableng lugar upang lubos na maunawaan ang ating pag-aaral. Pagkatapos mo mapakinggan ang ating talakayan, ikaw ay inaasahan na masasagot mo ang mahalagang tanong na bakit mahalaga na maging mulat sa mga isyu tungkol sa kawalan ng paggalang sa katotohanan. Sa module na ito, ikaw ay inaasahang maipaliliwanag ang katotohanan gamit ang mga pahayag tungkol sa katotohanan. Makapagbibigay ng halimbawa sa mga kategorya ng kaugalian ukol sa katotohanan. Masusuri ang mga isyong moral tungkol sa kawalan ng paggalang sa katotohanan at makapagninilay na maging bukas, mapanindigan at hayag sa iyong saloobin na mahalin at igalang ang katotohanan. Bago natin lubos na simulan ng ating talakayan, narito muna ang isang gawain na inihanda para sa iyo. Ito ay ang Tell the Truth na nasa pahina 6 ng inyong module. Pumili ng 3 sa mga nakasulat na pahayag tungkol sa katotohanan at ipaliwanag sa pamamagitan ng 1 o 2 pangungusap. Una, ang kasinungalingan ay nakalibot na sa mundo bago pa man nakapagsapatos ang katotohanan. A lie can run round the world before the truth has got its boots on. By Terry Pratchett. Ikalawa, ang katotohanan ay hindi mawawasak dahil lang ayaw mo itong pansinin. Facts do not cease to exist because they are ignored. By Aldous Huxley. Ikatlo, may 2 paraan para magpaloko. Ang isa ay ang paniniwala sa hindi totoo, at ang isa ay ang pagtanggi sa katotohanan. There are 2 ways to be fooled. One is to believe what isn't true. The other is to refuse to believe what is true. By Soren Kierkegaard. Ika-4, kinakailangan ng lakas ng loob at tapang para sabihin ng totoo. It takes strength and courage to admit the truth. By Rick Riordan. Ika-5, sabihin mo ang kailangang sabihin, hindi ang gusto nilang marinig. Ang kahit anong katotohanan ay mas mabuti kaysa sa katang-isip lamang. Say what you have to say, not what you ought. Any truth is better than make-believe. By Henry David Thoreau. Maaari mong tapusin ang gawain ito pagkatapos ng ating talakayan. Ngayon, nakasisiguro ako na handang-handa ka nang matuto sa araw na ito. Kaya kunin na ang iyong module para sa ika-5 linggo ng ika-4 na markahan. Ang ating aralin sa araw na ito ay ukol sa mga isyong moral tungkol sa kawalan ng paggalang sa katotohanan.
Ito ay hango sa self-instructional packets na isinulat ni Ginoong Alchem C. Moran mula sa Division of City of San Fernando. Inuulit ko, ang ating aralin ngayong araw ay ukol sa mga isyong moral tungkol sa kawalan ng paggalang sa katotohanan. Paninindigan para sa katotohanan at pagsasabi ng totoo para sa kabutihan. Ang katotohanan ang nagsisilbing ilaw ng tao sa paghahanap ng kaalaman at layunin niya sa buhay. Ang pagsukat ng kanyang katapatan ay nangangailangan ng pagsisikap na alamin ang katotohanan. Sa bawat tao na naghahanap nito, masusumpungan lamang niya ang katotohanan kung siya ay naninindigan at walang pag-aalinlangan na sundin, ingatan at pagyamanin ito. Ang sinumang sumusunod dito ay nagkakamit ng kaluwagan ng buhay o comfort of life na may kalakip na kaligtasan, katiwasayan at pananampalataya. Ang imoralidad ng pagsisinungaling. Ang kasinungalingan ay may tatlong uri: ang jocose lie, ang officious lie, at ang pernicious lie. Ang jocose lies. Ito ay isang uri na kung saan sinasabi o sinasambit para maghatid ng kasiyahan lamang. Ipinahahayag ito upang magbigay aliw. Ngunit hindi sadya ang pagsisinungaling. Halimbawa, magkwento patungkol kay Santa Claus upang sumunod sa ipinag-uutos. Narito pa ang isang halimbawa. Sinabi ni Aling Marta na bibigyan niya ng bagong damit ang anak kapag nakakuha ng mataas na grado sa card para lamang magsipag ito sa pag-aaral. Officious lie. Nagpapahayag upang maipagtanggol ang kanyang sarili o di kaya ay paglikha ng isang usaping kahiya-hiya upang dito maibaling. Ito ay isang tunay na kasinungalingan, kahit na gaano pang ibinigay nitong mabigat na dahilan. Narito ang halimbawa. Si Luz ay lumiban sa klase ng 4 na magkakasunod na araw. Nang siya ay tanungin ng kanyang guro, idinahilan niya na siya ay nagbantay sa ospital dahil mayroong sakit ang kanyang ina, kahit ang totoo ay tinamad lamang siyang pumasok sa paaralan. Pernicious lie. Nagaganap kapag ito ay sumisira ng reputasyon ng isang tao na pumapabor sa interes o kapakanan ng iba. Halimbawa, dahil sa pagkainggit sa iyong kaklase, ipinagkalat mo na siya ay nandaya sa pagsusulit kaya nakakuha ng mataas na marka, kahit wala naman itong katotohanan. Ang kahulugan ng lihim, mental reservation, at prinsipyo ng confidentiality. Natural secrets. Ito ay mga sikreto na nakaugat mula sa likas na batas moral. Ang mga katotohanan na nakasulat dito ay magdudulot sa tao ng matinding hinagpis at sakit sa isa't isa. Ang bigat ng ginawang kamalian o guilt ay nakasalalay kung ano ang bigat ng kapabayaang ginawa. Halimbawa, pagtatago ng pagkakakilanlan ng isang tao upang mabuhay ng payapa. Promise secrets. Ito ay mga lihim na ipinangako ng taong pinagkatiwalaan nito. Nangyari ang pangako pagkatapos nabunyag ang mga lihim.
Halimbawa, paglihim sa pagsusulit hanggang sa pumasa. Isa pang halimbawa ay ang paglilihim sa mga kamag-anak tungkol sa karamdaman hanggang sa gumaling. Committed or entrusted secrets. Naging lihim bago nabunyag ang mga impormasyon at kaalaman sa isang bagay. Ito ay maaaring hayag o di hayag. Hayag. Kung ang lihim ay ipinangako o sinabi ng pasalita o kahit pasulat. Halimbawa nito ay ang paglilihim ng sekretarya ng doktor tungkol sa medical records ng isang pasyente. Di hayag. Ito ay nangyayari kapag walang tiyak na pangakong sinabi ngunit inililihim ng taong may alam dahil sa kanyang posisyon sa isang kumpanya o institusyon. Madalas ito ay pang-profesional at opisyal na usapin. Mga halimbawa nito ay ang mga impormasyon na natatanggap ng mga nurse at doktor mula sa kanilang mga pasyente. Mga facts na nasa pangangalaga ng mga government intelligence men. Mga pambihirang kaalaman o privileged knowledge na nakuha ng mga abogado, social workers, mga pari, at iba pang mga tungkulin na binigyan ng tiwala upang humawak ng mga lihim. Ang pagtatago ng mga lihim na profesional ay isang grave moral obligation. Maaaring itago ang katotohanan gamit ang mental reservation. Ang mental reservation ay ang maingat na paggamit ng mga salita sa pagpapaliwanag, na kung saan ay walang ibinibigay na tiyak na impormasyon sa nakikinig kung may katotohanan nga ito. Sa iyong palagay, mas mabuti ba na manahimik na lamang upang hindi magkaroon ng isyong pag-uusapan? At ikubli na lamang kung ano ang nasa likod ng katotohanan? Sa prinsipyo ng confidentiality, ang pagsasabi ng totoo ay hindi lamang pagpapahayag ng ayon sa nasa isip. Ito rin ay maipapahayag sa mas malalim na pag-iisip, pananalita at pagkilos bilang isang taong nagpapahalaga sa katotohanan. Sa ating lipunan, natalamak ang pandaraya at kawalan ng paggalang sa tunay na halaga ng katotohanan. May paraan pa ba upang ito ay maituwid? Ano ang mga issue sa ating kapaligiran ang humahamon sa kasagraduhan ng katotohanan? Umpisahan natin sa issue ng plagiarism. Ang plagiarism ay isang paglabag sa intellectual honesty mula sa Artikulo A et al. 2003. Ito ay issue na may kaugnayan sa pananagutan sa pagpapahayag ng katotohanan at katapatan sa mga datos, mga ideya, mga pangungusap, buod at balangkas ng isang akda, programa, himig at iba pa. Ngunit hindi kinilala ang pinagmulan, bagkus nabuo lamang dahil sa iligal na pangongopya. Ito ay maituturing na pagnanakaw at pagsisinungaling dahil inaangkin ang hindi iyo. Lahat ng mga naisulat na babasahin o hindi man naitala, maging manuscript, mga sulat kamay na hindi nalimbag, mga nailimbag o kaya sa paraang elektroniko ay sakop nito.
ang pagbubunyag sa lihim na kasunduan sa pagitan ng dalawa o grupo ng mga tao upang magtagumpay ang proyekto ay plagiarism. Sumasailalim sa prinsipyo ng intellectual honesty ang lahat ng mga orihinal na ideya, mga salita, mga datos na nakuha at nahiram na dapat bigyan ng kredito o pagkilala sa may akda o pinagmulan. Ang pag-angkin sa gawa ng iba ay hindi lamang indikasyon ng mababang uri ng kaalaman at kakayahan, kundi isa itong kahinaan sa kabuuan ng pagkatuto ng tao. Paano ito maiiwasan? Una, magpahayag sa sariling paraan. Magagawa ito sa pamamagitan ng malayang pagpapahayag ng kaisipan sa pagpapaliwanag o pagbuo ng ideya at konsepto. Pangalawa, mahalaga rin na magkaroon ng kakayahan na makapagbigay ng sariling posisyon o stand sa anumang argumento o pagtatalo. Pangatlo, ang tamang pagsusuri sa gawa ng iba, pagtimbang sa bawat argumento at pagbuo ng sariling konklusyon o pagbubuod ay makatutulong sa sarili na magpahayag. Ang ikalawang issue na ating tatalakayin ay may kinalaman sa intellectual piracy. Ang intellectual piracy ay ang paglabag sa karapatang-ari o copyright infringement na nagpapakita sa paggamit ng walang pahintulot sa mga orihinal na gawa ng isang taong pinoprotektahan ng Law on Copyright mula sa Intellectual Property Code of the Philippines 1987. Ang paglabag ay sa paraan ng pagpaparami, pagpapakalat, pagbabahagi at panggagaya sa pagbuo ng bagong likha. Copyright holder ang tawag sa taong may orihinal na gawa o ang may ambag sa anumang bahagi at iba pang mga komersyo. Ang susunod na issue ay may malaking kinalaman sa katapangan sa pagpapahayag ng katotohanan. Ang isyong tinutukoy dito ay ang whistleblowing. Ang whistleblowing ay isang akto o hayagang kilos ng pagsisiwalat mula sa tao na karaniwan ay empleyado ng gobyerno o pribadong organisasyon o korporasyon. Whistleblower naman ang tawag sa taong naging daan ng pagbubunyag o pagsisiwalat ng mga maling asal, hayagang pagsisinungaling, mga immoral o iligal na gawain na naganap sa loob ng isang samahan o organisasyon. Nangyayari ito mula sa hindi patas o hindi pantay na pamamalakad, korupsyon, at iba pang iligal na gawaing sumasalungat sa batas. Ang pagpapahayag ng katotohanan ay tunay na mabuti at matuwid na gawain at walang pasubali na isa itong moral na obligasyon ng bawat tao. Ngunit kung iuugnay sa tunay na mga kaso o tiyak na sitwasyong moral, may mga bagay na dapat bigyang pansin at hindi dapat baliwalain bago magpahayag o magsiwalat ng katotohanan. Ngayon ay ating alamin ang inyong natutunan sa natapos na aralin. Sagutan ng gawain 4, hanap salita, sa pahina 8 hanggang 9. Hanapin ang mga salita o pahayag na binibigyang kahulugan sa ibaba ng mga halo letra
na patungkol sa paksang tinalakay. Isulat din ang nahanap na sagot sa patlang bago ang bilang. Para sa karagdagang gawain, basahin ang mga sitwasyon na nasa loob ng kahon sa pahina 12 hanggang 13. Ipaliwanag kung paano mo maipakikita ang paggalang sa katotohanan kung ikaw ay mahaharap sa mga sitwasyon. Maaari mong ipagpatuloy ang pagsagot sa mga gawain pagkatapos ng ating pag-aaral. Natutuwa ako dahil naging makabuluhan ang araw natin ngayon. Naway tumatak sa inyong puso at isipan ang mga natutunan sa natapos nating aralin. Para sa mga katanungan o paglilinaw, isend lamang ito sa messenger account ng inyong guro o sa comment section ng ating Facebook Live. Muli, ako ang inyong teacher on air, Ma'am Jennifer, na nag-iiwan ng isang mapagpala at makulay na buhay sa ating lahat.